Yo, Ryan Pax. Yes, D16. What the? Bakit ang laki mo? Ano ka ba? D16, hindi mo ba nabalitaan? May namimigay ng COG doon. For free. What? Pinamimigay lang? Oo naman. Pero, bakit ganun? Ay nako, D16. Ayuda COG ang tawag dyan. Ayuda COG. Ayuda COG. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park Transformers 1 Cogless Bot Mode D16. Now, pag binili nga natin siya ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap, hindi siya naka-window compared on this one na meron siyang window. Although this one, may window siya dyan, so makakapag-high ka pa dyan kay Megatron. And as you can see here nga, may bonus parts pa daw na makukuha, which is yung jetpack ni Megatron. Sa likod, nandito pa ibang model kits na available for this line sa kanilang AMK series and sa kanilang AMK Pro series. Nandito na rin yung assembly at yung mga accessories din na kasama niya. At the side, ito lang yung design niya, and sa kabilang side, same lang din. Sa ibabaw, yan ang design, and sa ilalim, mga warning and advertisements lang. Now, pag na-unbox natin dito si D16, meron lang tayo makukuha dito paper na may mga QR para sa kanilang customer service, and kasama rin dito yung ating manual. Parang ganda ng manual nila ngayon. May kasama din tayo ditong paper na may nakalagay na YOLO Park Club. And I think ito yung mga pinapadala nilang mga freebies sa mga affiliate nila. Now, as you can see here, si D16 na naka-clamshell pa. So, i-unclam na natin yan. Ito na si D16. Pag nabuo na natin siya, check muna natin yung kanyang details. As you can see yung face niya dyan. Nakasmile pa dito si Megatron eh. Well, technically, hindi pa naman siya Megatron dito. Pero gusto ko yung ganung feature nung sa face niya. At least nakasmile siya dito. Okay oh. Yan, ganda din yung details dun. Yan, sa side. Yan, itsura niya sa side. Sa likod. Yan, sa side pa, sa ilalim. Okay, nice. And para sa kanyang articulation, yung head niya, since naka-ball joint yan, of course, naro-rotate natin yan. 360, and may look up siya na ganyan, maganda. And yung kanyang look down, yan, maayos din naman. Medyo masikip pa yung peg niya dito sa main neck part niya. And yung kanyang creed movement, ang kanyang arms wide open, yun lang. Wala siyang gaanong arms wide open kasi itong shoulder pad niya na to is may hindrance na. Tumatama na siya doon. So, hindi siya makapag-creed movement with arms wide open. Pero, naka-ball joint lang din naman yun. So, naro-rotate din yan ng paganyan. Pagdating sa bicep niya, sa taas ng elbow, may rotation dyan. And yung kanyang elbow bent, double jointed din naman yung kanyang elbow dyan. Pagdating sa kamay niya, double jointed yan dyan. Sa connection niya, kaya naro-rotate din yan. Nasa-swivel pa ng ganyan. Pagdating sa waist niya, naro-rotate yung part na yan. And wala siyang ab crunch. Pagdating sa kanyang side skirt, actually, may movement pa ng konti dito eh. Pero parang hindi na siya part ng articulation niya. Konting-konti lang yung movement nitong mga side skirt niya. So, check natin yung kanyang Van Damme split. Kung kaya, pwede na. Decent enough yung kanyang Van Damme split. And yung kanyang high kick, maayos din yung high kick niya. Yung back kick niya, maayos din naman. And since naka-ball joint yun dyan, may movement yan naman yan. Pagdating sa thigh niya, meron pa rin naman siyang rotation dyan. Sa knee bend niya, ganda nung knee bend niya. Ayan, dalawa rin sa dyan and isa dito. So, double jointed din yung sa knees niya, which is good. Pagdating sa paa niya, since ball jointed yan, may up and down niya ng ganyan. And also, may movement din yan dyan. Now, para sa accessories dito ni
ni D16, unahin na natin itong kanyang backpack. Ayan, ito nga yung sinasabi nilang extra accessories niya. Yan ang pinaka-itsura niyan dyan. Then yan yung peg niya sa likod. And then, para makabit natin ito, kailangan natin tanggalin yung buong part niya dito sa likod. Awkward lang kasi kung gusto natin ilagay yung backpack niya, kailangan pa natin alisin to. Might as well, naglagay na lang sila ng at least peg din dyan na pwede natin ikabit na mismo to. Pero anyway, para ikabit mo yan, may peg siya doon nga sa likod niya na yun. And then, kakabit natin siya ng pagganyan. Yan. So, yan ang itsura niyan pag nakabitan natin jetpack sa kanya. Para mas astig siya yun pag may jetpack. Anyway, meron pa tayo dito kasamang mga alt hands niya, which is itong mga, this one, yung nakahintuturo niya. Which is good kasi may paint pa rin silang nilagay doon sa pinaka kamay niya. No? Ganda, diba? Yun yung kinabit natin dito sa left hand niya. Ito naman ang itsura ng kanyang closed fist. Yan, same lang naman ang itsura. Actually, parang pwede ka pa maglagay ng weapon doon sa loob. And itong closed fist na to, yun naman yung nilagay natin dito sa may right hand niya. So, meron pa tayong extra dito na dalawa pang kamay, which is left and right niya na open palm. Yan. So, ganyan naman ang itsura niyan, dalawa na yan. Ganda rin ha. Ang ganda rin ng details yun. And lastly, meron tayo ditong maliit na accessories niya, which is parang ito yung cog nila. Yung nilagay sa kanila ni Alpha Trion. Ayan, no? Hindi ito yung Matrix pero yung cog lang para makapag-transform na sila. And this one, pwede natin yata i-shoot na lang. Ayun na, shoot. Shoot niya lang dun. Pero, ayun nga lang, mabilis matanggal. Wala siyang any pegs na pwede mag-secure doon sa loob. Now, para sa height ni D16, ang height niya is around 6 inches. 6 inches lang siya. Ang maganda niya, na-compare pa natin sa ating Cogbot mode na si D16 din, pero this time, siya na si Megatron. And pasok na rin natin ang ating Cogbot mode na si Orion PX. So, yan ang ating mga YOLO Park Transformers 1 figures. And pasok na rin natin ang ating YOLO Park AMK Pro Series na G1 Megatron. And we also have here our Jinbao Megatron. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this D16, ang price range niya is around 750 up to 1,000 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng specific copy ninyo. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park AMK Series Transformers 1 D16. What do you think of this early Megatron stage? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, if you're a Transformers collector, why not add this talaga sa collection mo? Why? Because hihira yung maglalabas ng ganitong klaseng figure na talagang early stage or first form pa lang ito ni Megatron. If you're going to base it sa Transformers 1 na movie. And baka tulad ko, naiisip nyo rin na maganda yan talaga kung i-display nyo. Lalagay nyo dyan yung Cogbot mode and also yung final form na ni Megatron from the Transformers 1 movie, which is wala pa tayo. And why not i-add din natin itong G1 form naman ni Megatron sa collection ninyo. So just imagine this na ito yung makikita mo sa collection mo. And then lahat ng mga titingin sa collection mo, makikita nila yung all forms ng stages mismo ni Megatron. So ang astig sa collection mo.